Ang kinang ng ngayong kasikatan ay pwedeng mawala, pero ang mabuting ugali, yan ay mananatili. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Ibang Klaseng Balita. Ilalagay ko po sa description yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. So bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niya babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Ay, sa mga bagong pasok lang sa aking YouTube channel, welcome po ha, mapabasher man o followers nating legit dyan, welcome sa programa ni Chris Ulo. Sama ang mga dabarkans na may Ay, ingat po ang lahat mga kababayan, mga ka-legit dabarkans at bumubuso ang malakas na ulan ha, pasulpod-sulpod. DJ sa TVJ. Kung wala kayong importanteng pupuntahan, manahimik muna kayo sa inyong mga tahanan. Pero kung namimiss nyo ang girlfriend-boyfriend ninyo, go, go, go! TVJ, lahat tumutu. Ay, syempre, kapag boyfriend-girlfriend, bumagyo man, lumindol man, bumaha, harangin man ang sibag, go, go, go! Diyan sa Ay, maganda pag-uusapan natin ha. Dalawang topic natin about dito kay Chairwoman Ma'am Lala Sota ng MDRGB. isang libong tuwa. At about dito kay Memi Vice na kung saan huling-huli ha. Huling-huli. Pinahamak ng cameraman ng It's Showtime. Okay. Alam mo, alam nyo ha, sa totoo lang, nung nakaraan ko pa nakikita itong issue na to, hindi ko pinapansin. Ganito pala kasiga katapang. Ganito kasiga katapang pala si Vice Ganda. Si Memi Vice. Hindi ko sukat akalain po mga kababayan itong napanood kong video. Una, akala ko yung picture na kumakalat ni Memi Vice na naka-dirty finger siya or sabihin na natin naka-fuck you. Akala ko yung picture na yun, kaya hindi ko pinapansin, edited. Baka ako pinapasama si Memi Vice. Kasi ako naman, ayoko naman ng ganon. Magka-views lang, makapag-vlog ka lang, pasasamain mo yung artista. Ayoko naman ng ganon. Gusto ko kumbaga may mapapakita. Akala ko edited. Putik! Bukod pala sa larawan, may nagpasa sa atin ng video. Legit pala talaga si Memi Vice na pumakyo doon sa loob ng studio. Pinakyuhan si Jong Hilary, pinakyuhan si Bong Navarro. Bong ba o si Jong? Si Bong Navarro at si Ogie Alcacid. Hinarap sa kanila yung pakyo, yung dirty finger. So, sino yung pinakyuhan? Di yung dalawa. Oh, Christina Bristow, salamat po sa palipad pakulay from Australia. Salamat po Matindi po ito mga tagapanood. Biruin mo, ganun kalakas, ganun katapang talaga, gaya po na sinabi ni Idol Chris Ulo. Itong si Idol Vice Ganda. Lagi po sinasabi mga tagapanood idol ko po talaga ito si Vice Ganda. Kaya lang po, nagugulat po talaga ako lagi kapag mayroon lumalabas ng mga gantong issue patungkol sa kanya. Kasi iba po talaga yung nakikita ko sa kanya mga tagapanood. At ngayon, may bago na naman po akong nalaman at natuklasan po tungkol sa kanya. Ganyan po kalakas yung loob niya. Biruin mo, ikaw ba naman magdi-dirty finger ka? On live kayo nasa ongoing running yung show ninyo. Live na live kayo. Tapos magdi-dirty finger ka po. Ba? Tanging malalakas lang ang loob na pwedeng gumawa nun at talagang wala pong takot sa management nila o sa mangyayari sa kanilang programa. Diba po mga tagapanood? Kasi kung may takot ka, hindi mo po gagawin niya kahit sabi mong biro lang. Kasi yung pagdi-dirty finger talagang ang dami pong nababastusan dyan, ang dami pong naiinis dyan mga tagapanood. Kaya nga po dirty, marumi. Diba po mga tagapanood, literal yung pagpapaliwanag. Pero talagang
seryoso po mga tagapanood marami po talaga naiinis pagka nakakita sila ng dirty finger, dine-dirty hand finger ka. Natural po, may iba pa nga dyan, nagsusuntukan, nag-aaway po 'Di ba? Tanging malalakas lang po talaga ang loob na makakagawa po ng ganyan. At dito po ako namamangha kay Vice Ganda, nga tagapanood, kay Idol Vice. Biruin nyo, magdi-dirty finger siya. Harap-harapan po sa kanilang live show. Di ba po, siguro akala niya, porket hindi siya doon nakasalang, doon sa stage, pwede niya nang gawin yung ginagawa niya sa gilid. Nagkukulitan po sila ng mga host Natural po yung kulitan nila, kukunan po ng camera yan, mga tagapanood. Ganun naman po lagi sa lahat po ng show. Kasi siyempre, kukuha po sila ng spotlight. Malay mo, nakakatawa yung ganong eksena. Dagdag views po yun sa kanila. Kaya nga lang po, yung nakuhaan po ng camera, nung pagtutok po ng cameraman, ito po siguro, na-tsempuhan po, nag-dirty finger po siya doon sa mga kakulitan niyang nakasalang po on stage. So which is hindi rin po maganda para sa akin to mga tagapanood. Bakit ikanyo? Live audience bukod sa live audience na nanonood sa TV, may live audience din kayo sa studio na nanonood. Imposibleng hindi ka po mapapansin kahit sabi mong sa gilid ka lang. Di ba po? Mapapansin at mapapansin ka po. Titingnan ka po ng mga taong nanonood doon, ng mga taong nasa paligid mo. At dagdagan nyo pa po yung mga staff doon, mga crew. Hindi po ba? Makikita po siya doon sa ginagawa niya mga tagapanood. Pero wala pong pakialam doon si Idol Vice Ganda. Basta magawa niya lang po yung gusto niya. Basta makapag-dirty finger lang po siya. Ganito po talaga siguro siya katapang, mga tagapanood. Kasi parang ang dating doon, may tinatanong na isang contestant na babae. So parang medyo inire-relate yata ni Bong Navarro yung tanong doon sa babaeng contestant. Parang medyo may nakaka-relate yata sa eksena. Kumbaga medyo love story doon sa love life yata ni Meme Vice. Ngayon, di ba minsan pag nanonood ka ng isang eksena sa isang pelikula, sa isang noontime show, di ba maraming mga nakaharap na camera diyan? Minsan napupunta sa kanila yung eksena doon sa kabilang cameraman, minsan nakatutok sa mukha ni Bong Navarro, ni Jong, ni Kim Chu, minsan nakukunan sila ng buo. Isipin nyo may isang eksena doon, may isang contestant, ang host si Ogie Alcacid, Bong Navarro, at sa kabilang side si Meme Vice. Ngayon, kasi di ba mga artista, kasi ako nakapanood na ako ng mga shooting or na mga kasi dati nga nagtrabaho ako sa ABS-CBN at nakakapanood ako ng iba't ibang taping ng studio, no, sa mga Game Ka Na Ba, kasi dati nung time nung nandoon ako, Game Ka Na Ba, Game Ka Na Ba, mga tawag dito yung kay Boy Abunda, Homeboy, Deal or No Deal, no, nung mga time na nandoon ako sa ABS-CBN, no. Ngayon, di ba minsan may mga eksena na pag tumutok doon sa mukha ng isang artista, although tatlo sila doon, yung isa hindi nakukunan. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ngayon, yung isang camera, nakatutok doon kay Ogie Alcacid at Bong Navarro, hindi nakita si Vice Ganda. Ngayon, may tinatanong si Bong Navarro doon sa contestant. Parang yung istorya na paparinggan konti si Meme Vice. Nung hindi na nakaharap yung camera kay Meme Vice, sorry kailangan ko anin yung daliri ko sumenyas ng pakyu, gumanyan si Meme Vice kay Ogie Alcacid tsaka kay Bong Navarro, gumanyan. Hindi inaakala ni Meme Vice na yung camera babalik na agad sa kanya. Pagbalik sa kanya, nahabol ng camera, nagumanyan siya. Tapos nung nakita niya sa monitor na kaganyan siya, biglang gumanon. Papakita ko yung video. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito at showtime? Ganito ba kalakas ang loob ni Meme Vice? Ganito ba siya kasiga? Although hindi siya nakikita nung una, na akala niyan walang camera, hindi makikita sa mga nanonood ng TV sa iba't ibang bahay sa Pilipinas. Pero nakakapagtaka, di ba may mga tao sa studio? So ibig sabihin ganito siya kasiga. Although tatakas siya sa harap ng camera para hindi makita ng programa
ng mga tao nanonood sa bahay sa kanya-kanyang TV, may mga tao pa rin dun eh. Yun nga po yung sinabi ko kanina mga tagapanood. Tanging malakas lang po talaga ang loob ang makakagawa nun. Kahit sabihin mong hindi ka makikita ng camera eh. Yung audience nyo, yung live audience nyo, yung mga staff nyo dun, yung producer nyo, yung director nyo, imposibleng hindi ka po mapapansin at hindi ka makikita. 'Di ba? Tapos ginawa niya pa rin yung ganun. Ibig sabihin po talaga matapang siya at malakas po ang loob niya na wala pong mangyayari sa kanya. Hindi po siya matitinag o hindi po siya mabibigyan ng anumang disciplinary action sa ginawa niya. Dahil panatag po siya sa sarili niya na hindi. Ako ang may dala rito, ako ang boss dito, ako ang nagdadala ng show namin. Parang ganun po yung datingan mga tagapanood ah. Pero totoo naman po na talagang siya naman po talaga nagdadala sa show nila mga tagapanood. Pagdating po sa galing niya sa hosting, sa mga banat niya, sa mga actual jokes niya, yung mga live jokes niya, mga ganun, siya po talaga nagdadala mga tagapanood. Kaya lang hindi po yun basihan para gumawa ka po ng isang bagay na hindi po kaaya-aya eh. 'Di ba? Ayan na naman po siya. Mayroon na naman siyang issue ganun. Ito, hindi na naman po ito magsisorry, panigurado po. Po ba? Pinapakita niya po talaga yung tapang niya mga tagapanood. Pero magpaganon pa man, hindi ko naman po inaalis na iniidolo ko po rin talaga siya. Iniidolo ko yung gawa niya, yung movie niya, the way siya magpatawa ng tao, magpasaya ng tao. Pero hindi ko po iniidolo yung negative na mga bagay na ginagawa niya po, mga tagapanood. Pure business lang po ang pag-iidolo ko sa kanya. Yung mga ginagawa niyang show. Yun lang po. Pero yung mga ginagawa niyang kalokohan, mga tagapanood, siyempre, hindi ko rin po siya kukonsintihin doon. Pag may nakita po ako, talaga sisitahin ko rin po siya. Gaya po dito mga tagapanood, kahit idol ko po siya. Kahit sino po mon sa mga iniidolo ko, basta mayroon po ako nakitang kamalian sa ginagawa nila, sisitahin ko po mga tagapanood dahil alam kong mali ito. Siyempre, doon po tayo sa tama at sa matuwid lang po mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, daway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, muli po, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito ang yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.